Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Filipino, Quarter 1, Week 5. Pagsunod sa panuto. Ang araling ito ay magbibigay sa iyo ng kasanayan sa pagsunod sa mga nakasulat na panuto o hakbang na may 1 hanggang 2 at 3 hanggang 4 na hakbang. Basahin at unawain ang hakbang sa paglaga ng itlog. Marunong ka bang maglaga ng itlog? Ngayon, pag-aralan natin ang mga hakbang sa paglaga ng itlog. Una, lagyan ng sapat na tubig ang kaldero at ilagay ito sa kalan. Pangalawa, buhayin ang kalan, hintayin kumulo ang tubig. Pangatlo, dahan-dahang ilagay ang itlog sa kumukulong tubig gamit ang sandok. Pakuluin ito ng 10 minuto. At pang-apat, pagkatapos ng 10 minuto, patayin ang kalan. Hanguin ang itlog gamit ang sandok at palamigin muna bago ihain. At yan ang mga hakbang sa paglaga ng itlog. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang isang mahalagang aspeto ng pagkatuto ay ang pagsunod sa mga panuto. Gawin ito sa kwaderno. Ngayon naman ay gawin natin ang mga isinasaad sa bawat bilang, kung kayo ay makakasunod sa mga panuto. Una, gumuhit ng parisukat. Sunod, gumuhit ng puso sa loob. Isulat sa loob ng puso ang iyong pangalan. Narito ang isang halimbawang sagot. Una, gumuhit ng parisukat. Sunod ay gumuhit ng puso sa loob ng parisukat at isulat ang iyong pangalan sa loob ng puso. Nasundan mo ba ang panuto? Magaling kung ganon. Sa ikalawang bilang naman, gumuhit ng isang parihaba. Isulat ang pangalan ng iyong tatay sa loob nito. Gumuhit ng bilog. Isulat ang pangalan ng iyong nanay dito. Narito ang isang halimbawang sagot. Guguhit ka ng parisukat at isulat ang pangalan ng iyong tatay sa loob nito. Sunod naman ay gumuhit ng isang bilog at isulat naman ang pangalan ng iyong nanay sa loob nito. Nasundan niyo ba mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, bakit kailangang sundin ang ibinigay na panuto? A. Makatutulong sa wastong pagsasagawa ng gawain. B. Makatutulong upang malito. C. Makatutulong upang hindi magawa ang gawain. At D. Makatutulong upang ikaw ay makalimot sa gawain. At ang tamang sagot ay letter A. Makatutulong sa wastong pagsasagawa ng gawain. Sa ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi dapat tandaan sa pagsunod ng panuto? A. Unawaing mabuti ang isinasaad na panuto. B. Kung nakasulat ang panuto, basahing mabuti at unawain. Letter C.
Huwag tingnan lamang ang mahalagang konsepto sa panuto. D. Kung pasalita ang panuto, pakinggang mabuti ang nagbibigay ng panuto. At ang tamang sagot ay letter C. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang direksyon o panuto kung paano makakarating sa inyong bahay mula sa iyong paaralan. Gawin ito sa kwaderno. Sa gawaing ito ay susulat ka ng direksyon o panuto kung paano makarating sa inyong bahay. Maaari kang gumamit ng mga salitang kanan, kaliwa, itaas, ibabaw o diretso. Ang panuto ay mga tuntunin o hakbang na sinusunod upang matapos ang isang gawain o layunin. Maaaring gamitin ang mga salita tulad ng diretso, sa kanan, sa kaliwa, sa itaas, o sa ibaba sa pagbibigay ng panuto. May mga panutong may maikli at mahabang hakbang. Mahaba man o maikli ang panuto, ang mahalaga ay sinusunod ng mabuti ang nilalaman nito. Kung may mga salitang hindi maunawaan sa panuto, marapat na magtanong muna bago gawin ang mga hakbang upang sa huli ay maayos na maisakatuparan ang isang gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa sagutang papel ang P kung ang pangungusap ay panuto at HP kung hindi panuto. Sa unang bilang, ipinagdiwang ng mag-anak ang kaarawan ng kanilang amang si Mang Dani. Ito ba ay panuto o hindi panuto? At ang tamang sagot ay HP dahil hindi ito panuto. Sa ikalawang bilang, si Lina ay maalalahanin at mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang. Ito ba ay panuto o hindi panuto? At ang tamang sagot ay HP dahil hindi ito panuto. Sa ikatlong bilang, ihanda mo ang mga gamit mo sa paaralan. Ayusin ang mga aklat at kwaderno pati na rin ang mga lapis at papel. Ito ba ay panuto o hindi panuto? At ang tamang sagot ay P dahil ito ay isang panuto. Sa ika-4 na bilang, masayang nakikinig ang mga mag-aaral sa kanilang guro. At ang tamang sagot ay HP dahil hindi ito panuto. At sa panghuling bilang, mag-aral kang mabuti, magbasa ng mga aralin kung walang importanteng ginagawa at gawin ang mga takdang aralin bago matulog. At ang tamang sagot ay P dahil ito ay isang panuto. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Tulungan sina Rona at Rina na makarating sa kanilang paaralan. Gamitin ang mga salitang kanan, kaliwa, at diretso base sa larawan. Tingnan natin ang larawan.
Tutulungan natin sina Rona at Rina na makarating sa kanilang paaralan. Mula sa kanilang bahay, sila ay didiretso. Pagkatapos ay kakanan para makarating sa kanilang paaralan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang bilang, ang pagsunod sa panuto ay makakatulong sa iyo upang malaman ang lokasyon o direksyon na iyong pupuntahan. A. Tama. B. Maaari. C. Mali. D. Di tiyak. At ang tamang sagot ay letter A. Tama. Dahil ang pagsunod sa panuto ay makakatulong sa atin upang malaman natin ang lokasyon o direksyon na ating pupuntahan. Sa ikalawang bilang, si Juan ay diretsong naglakad patungo sa tindahan ni Aling Maring. Alin sa mga sumusunod ang nagtuturo ng panuto o direksyon? A. Si Juan. B. Naglakad. C. Diretso. At D. Tindahan. At ang tamang sagot ay letter C. Diretso. Sa ikatlong bilang, ang bubong ay makikita sa itaas na bahagi ng bahay. A. Tama. B. Siguro. C. Maaari. At letter D. Di tiyak. At ang tamang sagot ay letter A. Ito ay tama dahil ang bubong ay makikita sa itaas na bahagi ng bahay. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat kung ano ang iyong dapat gawin upang sumunod sa panuto. Sagutin ito ng 2 o higit pang pangungusap. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang bilang, inutusan ka ng iyong nanay na ligpitin ang iyong higaan at mga gamit sa iyong silid pagkaalis nila papuntang simbahan. Ano ang iyong gagawin? Ang maaaring sagot, gagawin ko po kaagad ang pinapagawa ni nanay para pagbalik niya galing simbahan ay tapos na ang kanyang pinapagawa at matutuwa siya. Sa ikalawang bilang naman, sinabi ng iyong nanay na huwag kang tatawid ng highway dahil delikado. Dapat sa overpass ka dumaan. Ano ang iyong gagawin? Ang maaaring sagot ay, susundin ko po ang bilin ni nanay na dumaan sa overpass. Hindi po ako tatawid sa highway dahil maaari akong madisgrasya o kaya naman ay masagasaan. At sa ikatlong bilang, binilin sa iyo ng iyong kapatid na gisingin mo siya kapag maaga kang nagising dahil may importante siyang pupuntahan. Ano ang iyong gagawin? Ang maaaring sagot, gagawin ko po ang bilin ng aking kapatid na gisingin siya ng maaga para mapaghandaan niya ng maaga ang importante niyang pupuntahan at hindi siya mahuli. Sa ika-4 na bilang, may nakalagay na signboard na bawal pumitas ng bulaklak sa parke. Pero kailangan mo ito para sa iyong proyekto. Ano ang iyong gagawin? Ang maaaring sagot, susundin ko po ang babala na nakasulat na bawal pumitas ng bulaklak.
Maghahanap na lamang ako sa ibang lugar na mapagkukunan para sa aking proyekto. Hanggang sa muli mga bata!